ginagago na lang tayo eh. Kasi ang tanong ko kasi, 9 na bakit wala pa rin nakukulong sa flood control issue na yan? At hindi mo mararamdaman, inggit na inggit lang yan. Hindi mo mararamdaman kahit kailan yung pagmamahal na ibinigay ng taong bayan kay Tatay Digong. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, puta, wala kayong pakialam kahit walang permit, kahit milyon, bilyon, trilyon. Kasi sasabihin nyo, due process na naman eh. Putang inang due process. Issue ng bayan, ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng bayan, ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi. Joe Malone TV. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, ina, mama, sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Walang kinakampihan, sumasalamin. Mega love shoutout sa lahat ng nanay, seryoso. Kayo ang tunay na ilaw ng tahanan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, hindi rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging Ang din eh. mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang Maraming salamat sa lahat ng magso-subscribe sa Joe Malone TV ngayon. paretsong usapan. At pati na rin sa mga backup Joe channel Malone natin. TV, issue ng bayan. Ating pagsapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lang. Mga tao sa Pilipinas, okay pa ba kayo? Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. You know, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, isang, ano dyan? Ano ba yun? Nawala ako. Hindi, pa-comment dyan sa baba kung saan yung exact location nyo para sa engagement natin, ha? Maraming salamat. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nakikinig sa akin sa Joe Malone TV. Mabuhay po kayo. Totoo, seryoso. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mga anak natin. Alam mo, ano no? Thank you. O, paki-subscribe mga kayo. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo sa channel natin, Joe Malone TV. Kung hindi pa naman, paki-subscribe. Paki-like and share din yung video natin para sa engagement dahil naka-shadow ban ulit tayo. Favorite na favorite? Ako? Hindi ko alam kung bakit. Siguro, may mga words ako nababanggit na bawal. Pag-aaralan ko. Sa description box natin, mga kayon, maraming mga channel dyan. Paki-subscribe naman. Oh. Regalo nyo na sa akin yon. Hindi ako hihingi ng pera sa inyo. Ang hihingi ko sa inyo, subscribe. Yan. Okay na ako doon. Oh, laban ako kahit walang views. Walang views. Minsan walang gana, nakakatamad dahil walang views. Pero tuloy pa rin ako. Ganun lang. Ganun talaga eh. Ganun ang buhay. Kailangan magpatuloy. Kahit kaano, kahirap, kasarap, kadali, o kalubak-lubak man yan, kailangan natin magpatuloy gaya ng mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mabuhay kayo. Game! Game na! Sa Lunes, maraming nga absent. Kasi botohan na eh. Botohan na ng impeachment kung saan pagbobotohan nila, kung i-convene o kung may ipapasok nila sa Senado, kung papayag yung mga House. Pero ako, yung mga congressmen. Pero ako, naniniwala ako na makukuha nila yung numero sa Lunes. Makukuha nila yan. Promise. Ang pinaglalabanan natin dito talaga, Senado eh. Senate trial na lang talaga ang pag-aasa natin dito. Yung sa House, wala na yan. Puta. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko, kuha na nila yung numero. Ngayon pa lang, kuha na nila yung, baka nga nagdi-dinner na yan eh. Ay, di, bukas siguro, bukas. Magdi-dinner na yan. Kuha nila yung numero, maniwala kayo sa akin. Magpupush yan sa Senate. Doon na lang tayo umasa. Okay? Ganun eh. Nasa kanila yung power eh. Bili mo lahat oh. Ito na lang eh. Kayo mga Pilipino hindi na to nevertheless, regardless kung Duterte ka man, pro-Duterte ka man, anti-Duterte ka man, pro-BBM ka man, o anti-BBM ka, ito para sa inyo Alam nyo, ginagago na lang tayo eh.
Kasi ang tanong ko kasi, 9 na buwan na, bakit wala pa rin nakukulong sa flood control issue na yan? Alam mo kung ako kay Presidente, halimbawa lang, kung ako, may ipapakulong talaga akong malalaking isda. In that way, baka ma-reverse pa niya eh. Yung ratings niya. Sa totoo lang. Di ba? Kay Tatay Digong, maraming nagmamahal. There's no doubt, there's no questions to be asked. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong, hindi lang sa Pilipinas, pati kung saan-saan sulok ng Pilipinas. Alam nyo yan. At higit sa lahat, alam din nila yan. Di ba? Tama yung sinabi ni Baste. Hindi mo mararamdaman. Hindi ka mahal dito. Kung sino man yung pinapatama niya, totoo. Hindi ka mahal. At hindi mo mararamdaman, inggit lang yan. Hindi mo mararamdaman kahit kailan yung pagmamahal na ibinigay ng taong bayan kay Tatay Digong. You can never have that. You can never feel that such love from Filipino countrymen towards Tatay Digong. Hindi mo kaya yan. Hindi mo makukuha yan. Sa totoo lang. You will never be loved. Diba? Tama yun. Lagi kong sinasabi sa inyo rito, kung politiko ka, madali lang naman para mahalin ka ng taong bayan eh. Ewan ko ba, ginagawa niyong komplikado. Ang tao kasi ang mismo ang resibo nyo. Yung ginawa ni Tatay Digong, huwag nyo nang hanapan ng resibo. Tao mismo ang resibo ni Tatay Digong. Tao mismo ang resibo ni Bibi Inday Sara Duterte. Wala nang iba. Lagi ko sinasabi, patuloy, paikot-ikot. Alam ko nagsasawa ng iba rito dahil wala siguro dahil paulit-ulit. Pero kailangan gawin eh. Kailangan kong gawin eh. May views man tayo, wala. Kailangan kong ulit-ulitin sa inyo para hindi nyo makakalimutan, ma-refresh kayo. Importante yun eh, yung refresher. Maalala nyo na wala pa rin nakukulong sa flood control. At higit sa lahat, pagka meron silang gustong ipapalabas nila, hindi nyo napapansin. Yung mga viewers ko, pansin na pansin yan. Pero yung mga non-viewers ko, puta, para sa inyo to, parang hindi nyo ba napapansin? Pagka may issue silang gustong gawin, kaya nilang paputukin. Pero sa flood control, wala. At nakakatawa doon, parang walang pakialam yung ibang Pinoy. Kung meron mang makulong sa flood control issue o wala. The moment na nagsalita na si dating Speaker Martin Romualdez, makukorner niya. Puta, biglang may mabanta. Tapos biglang ngayon, may announce na meron na daw warrant arrest si Ferdinand Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa. Tapos ngayon, recently, sabi ng DI, as per DILG, wala naman sila nakukuwang natatanggap na warrant. Oh, come on, mamon. Gano'n naman yan. I mean, hindi ko sila inuustahan. O sabihin na natin wala talaga. O sabihin na natin meron naman pala. Meron o wala. Maingay pa din. Lahat na nagpre-primera, pwedeng simigunda. At lahat na nagsisigunda, lahat na nagkakwarta, pwedeng nagre-reverse yan. Puta, hindi na kami bata dyan. Yung kay mabantay sa PGMN, puta. Sorry pero hindi ako naniniwala dyan. Opinion ko yan. Channel ko to, hindi ko naman sinasabi, kinukonvince na yung mga manonood ko na maniwala sila sa akin. Itong mga nanonood ko, they have their own decision in life. They have their own belief. Hindi yan naniniwala sa akin, nanonood lang yan sa akin. Pucha. Tarantaduan. Pisaan na natin to. Kung ang umahanap kay Bato de la Rosa ay Philippine law, ako mismo magsusurrender. Pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Tama naman eh. Alam mo, bilib ako kayo rito kay Robin. Ito yung may prinsipyo, ito yung may tapang, ito yung may bayag. Di ba? Totoo. Alam niyo ang problema sa social media na abuse. Totoo. Sana nga eh. Kung ako tatanungin
Nung wala namang Facebook, tahimik naman tayo eh. Di ba? Nung nagkaroon ng Facebook, nung mga una, pangalawa, hanggang 5 taon yan, okay pa eh. Okay pa. Pero nung umabuso na, hindi na nila nasala. Saka nung the moment na minonetize nila, ako kahit mawalan ako ng monetization, walang problema. Puta, wala namang kita sa Facebook, tol. Walang kita sa Facebook, maniwala kayo sa akin. Unless artista ka na kada upload mo ng video, milyon-milyon. Pero kung 100,000 ka lang, ay puta. Sasahod ka, oo. Sasahod ka. Pero yung tipong ramdam mo, hindi mo mararamdaman yun. Point something lang yan nang lalabas dyan. Minsan nga kahit 1 million views, magkano lang yan? Baka 0.1 lang yan eh. Mas maganda, tanggalin na nila yung monetization sa Facebook para wala masyadong bumabad, wala masyadong nagkikreate ng mga reels na walang kakwenta-kwenta. Walang mga Puta, nakapanood nyo yung ano? Yung pinagsasaksak, yung sa tagig. Puta, yung may nagbibideo, imbis na umawat, may nagbibideo. Kasi alam niya, pag in-upload niya, pwedeng mag-viral. At pagka nag-viral, makakakuha siya ng mga sentabo. Ay, hindi para sentabo kasi dollar eh. Ng point something sa monetization niya. Abuso tol eh, abuso. Walang problema sa social media, pero puta pag nilatag mo yan sa Pilipinas, puta abuso yan. Puta kahit ako eh. Kung tanggalin ko yung Facebook page ko, walang problema, wala namang kita dyan. Puta. Para ka pang alipin na kailangan araw-araw kang mag-upload. Pasensya na dun sa mga iba. Pasensya na dun sa mga iba na may iba kasi mga kayon. May iba kasi na nagre-reels, kumukuha ng pang-maintenance nila. Mga may edad na, may mga senior na kumukuha. Ang problema kasi tol, na-abuse. Na-abuso. Bakit ka mo? Example, yung sa tagig, yung nagsasaksakan. Alam ko naman, hindi mo naman kailangan umawat tol eh. Kasi baka mamaya sasabihin mo, ikaw masaksak. Sasabihin mo, mahirap na maumawat sa ganyan. Puta, pero ang dami dun. Di ba? Mano ba namang sumita-sita ka lang, tumawag ka na kagad ng yung mga security. Wala na eh. Nino-normalize nyo na lang eh. Balang araw, kayo, mararamdaman nyo yan, pag na-hold up kayo, bibidyohan na lang din kayo. Ng kapwa natin, Pilipino. Yun ang masakit dun. Hindi na kayo tutulungan, hindi na kayo aawatin pa. Hahayaan na lang kayo, bagkos, bibidyohan pa. Tapos the moment na mapapanood mo, yung video na yun na ikaw naman na agrabyado, ay, sus. Maaalala mo naman naaalala. Anong ending? Stress, depress. Ano next? Ano next sa stress, saka sa depress? Alam nyo na yan. Diba? Yan yung sinasabi ko eh. Na okay lang may social media, pero puta salain naman sana. Salain sana, hindi sana ma-abuse, hindi ma-overwhelm, tanggalin yung monetization na mabawasan na yan. Na mga nag-create ng reels na wala namang kakwenta-kwenta. Pasensyahan tayo, pero totoo yan, real talk yan. Yung mga nag-reels, pare, puta, kuha ko sa inyo, gumawa na lang kayo ng content na kayo mismo, yung branding nyo. Hindi yung kumukuha kayo ng mga ano. Maganda yung ganun eh. Actually, maganda naman yung mga may nagbibideo. Tapos, makikita, kunyari, sa Maynila, sa Road 10, magbibideo. Tapos, makikita sa Maynila, mahuhuli, makikita yung mukha. Sa isang banda, maganda rin eh. Kaso aminin natin na merong abuse sa part na yan. Na imbis na tumulong ng action, wala na, nakuhaan na din eh. Paano kung pinatay yun? Na-video mo. Diba sana kung yung nakaw-nakaw lang, buhay yung tao, okay lang. Pagka na-report sa police, ito, kita mo ka, okay. Kahit na hindi na mabalik yung gamit eh. Paano kung pinatay? Sinaksak. O ikaw yun, halimbawa. Tapos may nag-video sa'yo na pinapanood ng kamag-anak ko na sa social media, nagkalat, pwedeng balikan. Hindi lang ikaw yung nawala, hindi lang ikaw yung nagsakripisyo, pati yung pamilya mo, the moment na napapanood nila yan, magsasakripisyo sila dyan, tol. Puta, merong disadvantage at mga advantage. Kung sinasabing totally masama, may disadvantages at advantages na sana magamit natin sa tama. Ganun lang yun. Next. Matagal nang may ganyan chismis, pero hanggat di pa rin nakikita yung mismong warrant, ako ay laging nagpapaalala sa aking idol, hindi ko siya palilitawin. Yan ang lagi kong advice sa kanya, huwag kang lilitaw. Yun na nga eh, di ba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong, no choice na lang eh. Puta kasi nagkabiglaan eh, sa totoo lang. Pero puta, susuko mo, meron tayong justice dito sa Pilipinas.
Yung mga timawa naman, yung mga bobo naman, yung mga tanga naman sa social media, puta. Pagbalik niyan, ano na? Pagbalik niyan, nasa garapon na. Buti nga. Puta, ano kayo? Natuwa pa kayo sa ganon? Na ang dating presidente natin, regardless kung siya man o may kasalanan man siya o hindi kung siya man tapos dinala sa ibang bansa para dun litisin, puta. Dun pa lang pare, maling-mali na yun. Hindi ko kukonsintihin yan eh. Kung meron man kasalanan si Tatay Digong, kung sumobra man siya doon sa war on drugs niya, pare dito. Hindi kailangan sa ibang bansa. Tapos hindi porket libre mag-comment, libre mag-react ng hahaha. Akala nyo na matitibay na kayo. Hindi nyo alam, ang tatanga ninyo. Tuwang-tuwa kayo na kapwa Pilipino natin nasa dilala, puta. Tingnan nyo itsura ngayon. Diba? Tapos tuwang-tuwa kayo. Tuwang-tuwa ba kayo na sinasabi ni John Vic na mas safe ngayon sa Pilipinas na walang namatay na kriminal na addict? Puta, tuwang-tuwa kayo sa ganon? Tang ina nyo. Waka ng ina nyo. Pagka pamilya nyo, mahal nyo sa buhay, ang nabiktima ng addict, puta, baka kayo mismo ang tumumba dyan. Pag nahuli nyo. Hindi kasi kayo direct na affected. Kaya nasasabi nyo lang, nakakapag-react kayo. Pero pagka pamilya nyo na yan, puta, nagmumura na kayo sa Facebook. Totoo, real talkan tayo dito. Puta, di ba, di ako takot mawalan ng subscriber. Di ako matakot mawalan ng views. Puta, wala na akong views. Wala na rin akong subscriber. Wala akong pakialam. Mawala man kayo, wala akong pakialam. Matira lang dito yung naniniwala sa akin, puta. Basta, wala na eh. Puta, tuwan-tuwa pa kayo. Akala nyo, okay pa Pilipinas? Puta, ina nyo. Waka ng ina nyo. Tang ina. Hindi yung mga regular viewers ko Puta, hindi. Ito mga to. Mga tuwan-tuwa pa na kung nakikita ko, makapag-react ba? Meron ako rito eh. Ito. Pakita natin. Ay, wala ata. Hindi ko sinama. Ito na. Next natin. Puking ina mo. Batang Marcos tinawag na future president ng netizen. O kayo mag-comment dyan. Kayo mag-comment. Pucha. Diba? O, i-comment nyo dyan. Hintayin ko, ha? Comment nyo dyan, na Batang Marcos. Si Sandro daw, tinawag na future president. Talaga lang, ha? Talaga lang. Hihintayin ka namin kung talagang totoo yan. Sige, aabutan ka pa naman ng mga edad namin, eh. Diba? Ay, hindi ko na isama. Hindi ko nasama yung comment ni Robin sana. Maganda sana yung post ni Robin, may mga nag-comment kay Robin Padilla na puta, tuwan-tuwa pa. Diba? Tuwan-tuwa pa. Mga nag-comment, mga nag-react. Akala nyo, inastigan nyo yan. Hindi nyo alam, Pilipinas. Parte pa rin kayo ng Pilipinas. Parte pa rin kayo ng gobyerno natin. Puta. Pagka mahal nyo sa buhay, wag naman sana kayo, ay puta. Malamang, pinagmumura na kayo dyan sa Facebook. Game. Ako po naniniwala na malaki ang epekto nitong impeachment trial na ito on the possibility of the vice president being elected in 2028. I think inamin mo rin. the issue now is whether she will be elected or not. Because the fact of running has been pronounced already by her, no? I express my faith to the sovereign Filipino people that... Huwag nyo nang gamitin yan. May pagka-sovereignty Pilipino, taong bayan, yung pinaggagamit ninyo. Napanood, may post ako sa TikTok, puta para ano yun. Sobrang disturbance yun. Alam mo sabi, hinahanapan ng mga pulis ng permit yung mga nagrarally. Alam mo sabi ng matanda na nakamotor, hinahanapan mo kami ng permit, pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang permit. Puta, lunukin nyo yan. Sige, lunukin ninyo. Totoo, di ba? Lunukin ninyo. Damnamin ninyo. Hindi yung mga viewers ko. Yung mga madadaan sa akin, mga puking ina nyo. Sige. Bakit yung mga magnanakaw sa gobyerno, milyon, bilyon, trilyon yung nananakaw, walang permit? Pero yung magrarally, isasabihin lang. Yung sa loobin nila, hahanapan nyo pa ng permit? Diba? Hahanapan nyo ng permit? Gusto lang sabihin yung hinanakit sa gobyerno, hahanapan nyo ng permit, tapos pag walang permit, i-disperse ninyo.
Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, puta, wala kayong pakialam kahit walang permit, kahit milyon, bilyon, trilyon. Kasi sasabihin nyo, due process na naman eh. Putang inang due process yan. Kakaganyan natin sa due process, puta, walang mangyayari sa atin talaga eh. Putang ina talaga, buhay ito, puking ina. Alam mo kung may magic lang, alis na ako ng Pilipinas talaga eh. Kung kayong mga OFW, puta, wag mo na kayo umuwi. Totoo. Kung may uwi kayo, schedule kayo uwi 2020, puta, ipagpaliban nyo na lang muna. Puta, tiisin nyo. Total, matagal din naman na kayo nagtiis eh. Nakakapeste, putang ina. Mother's Day na Mother's Day. Di bale na, kahit, di bale na, puta. Di bale na akong magmura, ma-demonetize ako, mawalan ako ng views, mawalan ako ng subscriber dahil ayaw nyo nagmumura, puking ina. Bahala kayo, basta ako, sasabihin ko yung opinion ko, sasabihin ko kung ano yung nararamdaman ko dito sa channel na to, may views man tayo o wala kasi nakakaputang ina na. Nakakaputa. Ever will be the decision of the impeachment court. As a matter of fact, I believe that the proceeding in the Justice Committee already affected the position of the Filipino people on whether or not they Alam mo, tama yung sabi ni Egay Erice. Pasensya na kayo ha. Puta, gusto ko lang maglabas. Putang, kahit wag na tayong manood. Tangina kasi. Alam mo, tama yung sabi ni Egay Erice. Etong mga to, yan, yung mga senador, mga congressmen, puta, lahat-lahat na kayo. Alam nyo tong mga to, hindi naman, kumakain to sa mga masasarap na restaurant eh. Kumakain to, masarap ang ulam eh. Pero yung wala silang pakialam kung ikaw man, kinakain mo, tuyo ka man, galunggong ka man araw-araw, walang kinakain yung anak mo. Kasi mahirap ka, wala kang source. Puta, wala naman silang pakialam dyan. Puting ina. Diba? May video sana ako ni Wala silang pakialam. Basta sila, may pera sila, may power sila, nakaupo sila, kumakain sila, may kusinero sila, may tagapagluto sila ng ulam. Pag gusto nila ng iPhone, bibili sila. Tingnan mo yung kengkong Lebiste, yung Pasko, namimigay siya ng pera. Puta, binahiram pa. Sinasabi na vote buying. Kaya nga pangit yung social media ngayon eh. Kasi yung social media ngayon, may gawin ka man ng tama o mali, puta, parehas lang. Baka nga mas masama patingin pag gumagawa ka ng mabuti eh. Ang social media, yung mabuti, kayang gawing masama. Yung masama, kayang gawing santo. Oh, puta, ginawa na yan. Diba? Gusto nyo gawing santo yung mga adik. Tapos yung mga biktima, puta, wala. Kaya nyong gawing masama, kaya nyong balik ka rin. Yan ang problema sa social media pagka naabuso at hindi nagamit ng tama. Ganito na lang tayo. Puta, ano na lang tayo? Sabihan na lang tayo ng sama ng loob. Total, channel ko naman to eh. Ano naman kung magbanggit ako rito? Channel ko naman to eh. Di ba? Opinion ko naman to eh. Naglalabas ako ng hinanakit sa channel ko eh. Tanginan to mga to, pagka mga gobyerno, mga politiko nagnanakaw ng pera, bilyon-bilyon, puta. Di naman kayo namamalengke eh. Alam nyo, ginito, dapat ang rules, ewan ko, puking ina, nakakaano eh. Alam nyo, dapat kung politiko ka, dapat kasama sa kailangan ang anak mo, pag-aaralin mo sa public. Pagpo-commute mo din. Wala akong nakitang politiko na ganyan. Yung anak nila, pag-aaralin nila sa public. Hindi. Pag-aaralin nila yan sa exclusive school. Para alam mo yun, maganda yung kalidad. O, kala ko ba, maganda kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kaya bakit hindi nyo pag-aralin yung mga anak nyo sa pampublikong paaralan? Pag-commute nyo, pamalengkehin nyo. Para maranasan nila yung mapagtripan sila, yung makipagtawaran sila, maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino na walang makain o isang beses lang kumain sa isang araw at hindi nakakatikim ng mga mararangyang buhay. Pag-commute nyo, yung sa LRT, sa MRT, yung papasok pa lang, kala mo, pauwi na. Puta, gawin nyo yan. Yan, bibilib ako sa inyo, boboto ko kayo. Kaya minsan yung mga tao na ayaw nang bumoto. Kasi puta, kahit sinong piliin nila, puta, parang mali eh. Parang madagdag sa maling desisyon nila eh. Diba? Sobrang yun. Puta, wag na tayo magpalabas ng video dito. Magsabihan na lang tayo ng sama ng loob. Tangina.
will be supporting VP Sara for president, no? Yes, she has pronounced already her intention to run, but this is only my humble opinion that the proceeding before the Justice Humble Committee, opinion. the evidence that they saw during the proceeding, what will happen in the plenary on Monday, and what will happen in the trial, even without conviction. Just the fact that the people were able to see the evidence, I think this have huge impact already on the chances of the president as to whether she will be elected or what. Takot na takot kayo eh, no? Talunin nyo na lang si VP Inday Sara. Okay, sige. Makakatawid naman ng Senate yan eh. Wala kang problema dyan, puta. Alam ko naman na di naman kami tanga rito eh. Alam ko naman na meron na kayong numero dyan. Kung ano man yung pinaggagawa nyo dyan, kayo lang naman nakakaalam niyan sa Panginoon natin. Wala naman makakaligtas dito, puta. Lahat naman tayo mamamatay. Diba? Hindi, totoo lang. Maging totoo lang tayo. Maging honest lang tayo sa sarili natin. Sa sobrang kasakiman ninyo. Magkano ang sahod ng congressmen, congresswomen? Almost 300,000 a month. Tangina. Hindi pa rin kayo makakontento. Wala pa mga bonuses dyan. At saka yung mga diskarte nyo na, ano ba diskarte? Yung meron kayong hinawakan ng committee, siguro, syempre, may bonus yun. O, may diskarte kayo. Abang kayo, ang sarap ng mga ulam nyo, o tapos yung mga Pilipino, yung mga hirap kumain, anong sasabihin nyo? Hindi namin kasalanan yan. Kasalanan nila yan, hindi sila nag-aral mabuti. Hindi sila nangarap. Tangina, kaya nga tayo may gobyerno para tulungan din natin, para maging patas sa lahat. Tulungan yung mga mahihirap, maiangat, yung batas para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo, yung mga anak ninyo, pag-aralan nyo sa pampublikong eskwelahan, papuntahin nyo, pag-commutein nyo, pamalingkihin nyo, para maramdaman ninyo. Parang ganito lang yan eh. Yung mga pagtaas ng mga bilihin sa palengke, hindi naman nila ramdaman yan. Hindi naman sila namamalengke. Siyempre, may mga yaya yan, may mga katulong yan, yung mga helper yan, yung mga driver yan. Bumili ka ng pagkain doon. O, ito pera eh. Siyempre, sasabihin niya ba ng driver na, boss, tumaas na yung gulay. Sasabihin ng pulito, putang ina, tumaas na. Ang bahala. Grabe. Siyempre, hindi, wala nang pakialam yan. Diba? Hindi, totoo. Diba? May pera eh. Diba? Alam niyo naman yan, puta, may pera naman kayo eh. Diba? I mean, nagkakapera din naman kayo. Hindi ko sinabing mayaman kayo. O, nagkakapera din naman kayo. Hindi ba, minsan din nyo na tinatanong. Minsan pag bumibili kayo, hindi nyo tinitignan kung ano presyo eh. Diba? Pero sa mga mahihirap, sa mga mabababa, it matters. Diba? Titignan yan. Kasi baka mamaya kulang yung pera nila. Ang gusto kong sugatan dito na sana pantay-pantay lang lahat, na sana kumilos yung gobyerno natin para mapagaang lahat ng buhay ng Pilipino. Walang kilalaman to kung mayaman ka man, mahirap ka man, middle class ka man, may pera ka man, nakakaraos ka man, o yung tipong nakakasurvive ka naman, bakit hindi? Dapat lahat pantay. Dapat lahat gumiginhawan, may malaking nagdudulot. Ang nagbe-benefit yung taong bayan, hindi yung mga politiko mismo. Yun ang gusto kong sugatan dito. Nagmura na naman ako. Shadow ban na naman ako niya. O kayo nang bahala sa akin. O may mga kailangan din ako sa buhay. Kaya tayo nagsusumikap na mag-upload. Siyempre, hindi lang naman kayo. Diba? Pero ganun pa man. Maraming salamat sa inyo. Kasi alam ko naman, nandiyan dyan kayo. Hindi na tayo tuloy umabot kay Irise. Okay lang ba yun mga kayo? Yung mga ganon. Pasensya na ha. Humingi ako ng pasensya sa inyo kasi nadala lang ako dahil puta sobra eh. Alam nyo, tumigil ako ng ilang araw kasi sobrang stress ako. Kasi parang walang nangyayari sa politika sa Pilipinas. Nag-stop ako, na-stress ako, ayoko mag-upload kaya nawala ako. Pero syempre, kailangan mo lang magpahinga eh. Pag napagod ka, magpahinga ka lang. Wala namang masama ron. Yun nga lang, mahihirapan ka lang bumalik. Kasi yung algorithm magbabago. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, paki-like yung video, paki-subscribe. Yun na lang, okay na ako dun eh. Diba? Yung kung paano kumita, hindi naman ako humingi ng pera sa inyo. Kung paano ako kumita, puta, diskarte ko na yun. Diba? Diskarte ko na yun.
Mga kayon, maraming salamat. Pasensya na kung ito yung nasambit natin. May prepared akong video sa inyo. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Father's Day sa susunod, sa June. June ba? Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Sana huwag kayong magsawa. Sana pakilike and share itong video natin para sa algorithm. Thank you. Joe Malone TV.